Maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Mang oras ng makabuluhang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Ali. At ako naman si classmate Abby. At ngayon ay maglalakbay tayo sa malapit-lapit lang namang lugar dito sa Manila. So bago yan, lahat ng yan, pag-usapan muna natin yung nangyari nung nakaraang weekend, di ba? Nagkaroon ng Upkat, tama. Oo. So, ano yun? Ang dami kong nakikita sa news na yung mga nagkakasakit daw. Nakita mo ba yun, classmate Abby? Parang may nabalitaan ako na merong mga estudyanteng nagkasakit dahil nga dun sa stress siguro sa upkat. Oo. Pero, ayun nga, ikaw ba, nung nag-upkat ka, classmate Abby, kamusta naman yung experience mo? Wala namang masyadong masamang nangyari maliban sa na-late ako. Pero umabot naman ako bago sila pumasok ng classroom. Nakapila pa naman ako, yun. Wala namang masyadong. Pero, nagsusulat na sila nung pumasok ka? Wala Ay, pa hindi naman. As in, nakapila pa lang. Kaya lang, nakapunta na sila dun sa area bago ako pumunta. So, yun. So, wala naman masyadong late yun. Muntikan din akong pumila sa ibang room. Ibang room. Buti na lang nasabihan ako ng classmate ko na, yun nga, doon ako dapat. Buti na lang, no? Anyway, pakilala muna natin nga ang ating guest ngayong araw na to. Siya ay second year BS Computer Science, si Miss Carmela Baldo. Sorry. Hi! Hello. Hello, Carmela. So, kamusta ka naman? Okay naman, thank you. So, kamusta naman yung school year so far para sa'yo? So far, nakakapagod na siya. Start pa lang. Totoo yan. Nararamdaman ko din yan. So, ikaw naman, gusto mo bang ikwento yung experience mo sa UPCAT? Nung nag-upcat ako, actually wala naman masyadong nangyari. Medyo maaga ako dahil sa insistence ng nanay ko. So, panghapon kasi ako noon, tas first day. So, inaantay ko muna yung reactions ng mga schoolmates ko na nangyari. Tapos medyo nagtataka ako, paglabas nila, parang sobrang haggard nila. Nisip ko tuloy kung ganun siya kahirap. Nung nung naranasan mo na yung mismo exam? Feeling ko lutang ako nung panahon yun. Kasi ang tanda ko lang, hiniling ko lang sa nanay ko, pwede kumain. Ako may dala-dala akong pagkain talaga. Ako rin at kumakain lang ako sa loob ng... mga chocolate yung dinala ko Ako rin, Lalo na sabi sa kasi nila good for the brain daw ang chocolate. So, lahat ng pagkain ko talagang chocolate Lalo na sa flavored. science part. Kasi medyo yun yung kasi, siguro sa kanyo kasi computer science kayo. Pero ako talaga. Actually, after ko lumabas ng exam room, naisip ko na, paano ko sasabihin kay mama na nababagsak na ako sa exam? Kasi akala ko talaga. Na-anticipate mo talaga, classmate kasi Abby. hindi ko talaga akalain na babagsak. Oo. May narinig naman akong kwento, parang nagdala ng 2 box ng Chicken Joy. Tapos meron pang dala-dala na yung mga malaking situ, yung mga gano'n. Talagang feeling mo mag-field trip, parang gano'n. Parang may... Oo. Anyway, kumusta naman yung traffic situation? Pumunta ba kayo sa UP nung weekend? Nung weekend, actually, nag-taxi na lang ako from Philcoa. Pero pumunta ka ng UP? Dito lang ako sa loob ng UP kasi Nakatira. nagsistay. Okay. So, nanghinayang yung taxi kasi ang dami nila nakapila sa may Philcoa. Pero ang dami pang students dito. Nagtatry pumunta ng SC, nasa labas lang ng AS. Pero, yun. Pero hindi ka umuwi ng taga Batangas ka talaga. Oo. Hindi ka umuwi nung weekend. Umuwi na yun? ako nung weekend. Bumalik lang ako Sunday afternoon. Saturday ka umuwi. Friday. 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 Ako din, Friday. Kasi feeling ko talaga madadanasan ko yung traffic. So, umuwi na ako. Anyway, bago tayo maglakwatsa sa place na to, magkaroon muna tayo ng ilang clues. So, dito daw nakatira noon yung sinasabing first love ni Dr. Jose Rizal na si Segunda Katigbak. Medyo hindi ko alam yun. At ito rin ang sinasabing third coolest city sa Pilipinas. Parang, paano nangyari yun? Sige. Well, mainit kasi sa Pilipinas kung siya na yung third coolest city. Pero parang nakapunta naman ako doon, pero hindi naman. Yeah, ako rin actually. Diba? Pero hindi naman as in nagpunta doon, nakadaan lang. Siguro gawa ng mga bodies of water nila. Tama, Siguro. kasi papaligiran. Binansagan din itong Rome of the Philippines. Ayan, Paano kasi yun? marami yatang mga church sa lugar nila. Okay. Parang Vatican, Oo, ganun. oo.
At isa ito sa 3 city sa Batangas. So, konti na lang yung pagpipilian nyo, mga ka-chick. So, yung place po natin ngayon ay Lipa, Batangas. So, sa mga kasama natin po, mamaya si Miss Carmela. Carmela bang itatawag namin sa'yo ngayon? Classmate Carmela. Classmate Carmela. Okay. Mamaya po yung makakasama natin yan. Pero in the meantime, stay tuned po for our tourist attack at sagutan niyo po ang aming question of the week sa aming Facebook page. Mag-send lang po kayo ng text message sa 0927-220-8332. Mag-leave din po kayo ng message sa aming Facebook at facebook.com/lakwachika.dzup1602. I-tweet nyo rin kami sa @lakwachika.dzup. At bisitahin ang aming website ang dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Yan, nagbabalik po muli tayo sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Ali. At ako si classmate Abby. At kasama naman po natin si classmate Carmela. Ayan. So bagong lahat, taga-Lipa ka talaga. Actually, mom ko talaga yung taga-Lipa. Doon sila lumaki. Pati yung dad mo sa Lipa din. Dad ko, laking Manila. Pero, doon na sila nagkita. Doon sila. So, dun ka rin ba pinanganak? Manila ako pinanganak, pero tayong age, halos Lipa na lang yung naaalala ko. So, pinanganak ka dito, pero doon ka lumaki. Okay. So, yun. So, medyo kilala mo na talaga yung Lipa, kung ganun. So, i-tour mo naman kami. Saan matatagpuan exactly yung Lipa? And paano yung transportation mula sa Manila? Ang Lipa, malapit na siya sa heart of Batangas itself. Kung titingnan mo siya sa map, nandun siya sa upper right corner. Ano siya, super lapit lang niya sa Manila. Mga 2 hours lang siya with traffic. So, kung pupunta ka ng Lipa, punta ka lang somewhere sa Cubao, sa either Alp Station or Jam. Sa Cubao? Sa Cubao. Tapos, sakay ka na lang ng Lipa exit. Okay naman yung pamasahe. Okay naman siya para sa distance niya. So, ayun. Bus lang, as in bus lang yung sinasakyan mo? Wala ka nang sinasakyan tricycle or Pag jeep? babaho kasi, nagte-tricycle ako since malapit na yung bahay. Yung bahay? Okay. Pero, yung dinadaan na niya, as in pagbaba mo, yung Lipa na, city? Pag bumaba ka kasi dun sa Star Tollway, ano siya, parang uptown pa lang. Papunta pa lang siya sa city proper. Oo. So, yun. Kailangan mo pa ng konting tricycle pa after ng bus. Ang mga taga-Lipa kilala bilang mga religious na grupo ng tao sa Pilipinas. Ano-ano nga ba yung mga simbahan na nasa Lipa? So, diba, sinabi nila na Rome of the Oo. Philippines nga. So, paano yun? Ano ba yung mga So, yung famous Catholic churches kasi doon is the Lipa Cathedral. Doon siguro yung reason kung bakit natawag na Rome of the Philippines ang Lipa. Kasi sobrang katulad siya ng churches sa Vatican, yung architectural structure niya. Tapos yung isa pa yung famous na church doon is Mount Carmel na church. Saan, yun? Saan matatagpuan yung Carmel? Ang Carmel Church, malapit na siya papunta dun sa may Antipolo del Sur. Antipolo? Not necessarily Antipolo dito. There's this thing sa Quezon na Antipolo del Sur. Papunta na sa Quezon. Almost dulo na ng Lipa. Okay. So, yun nga. Paano naman yung architecture ng mga kung binansagan siyang Rome of the Philippines, ibig sabihin ba medyo yung architecture nila ay at par? Yung sa Rome? Or? Sa tingin ko, oo. Kasi based dun sa pagkakakita ko sa cathedral, para sa talaga siyang yung mga malalaking Catholic churches. It's not that big, pero yung architecture niya may dome. Tapos pagpasok mo, daming paintings. So matagal na to, matatanda na? Matatanda na yung churches. So parang historical, na talaga siya? Yun talaga yung isa sa mga famous historical places ng pinupuntahan sa Lipa. Okay. So yung tipong bisita iglesia ka, doon ka nalang pupunta. Okay, so bukod dyan sa churches, marami pang historical sites dahil sa pakikipaglaban ng mga Lipenyos sa mga Hapon, kagaya ng Peace Tower at markers of the burial grounds of Japanese massacre. So, napuntahan mo na ba yung mga lugar na to? Actually, hindi pa. Pero, as I've heard, dun siya kasi sa may Barangay Lumbang.
Medyo malayo Malayo siya sa sa inyo. amin. Gaano ba kalaki yung Lipa talaga? Parang, yun nga. Kung titingnan, malaki talaga siya. Hindi mo Hindi mo kaya ng i-expect. tricycle, ganyan. Multiple means of transportation talaga siya. Okay. So, ano nung masasabi mo? Kunyari, sa mga narinig mo lang, ano masasabi mo sa mga lugar na to? Sa tingin ko, actually ngayon ko lang nalaman Na may na ganun? sikat yung Peace Tower tsaka yung burial ground. Yung markers kasi, alam ko dati siyang ilog. Mm. Tapos doon tinapon yung mga Filipino bodies ng Japanese. Mm. As far as I know, hindi siya masyadong sikat ngayon as tourist attractions, pati yung Peace Tower. Pero nababanggit siya sa amin nung elementary, high school, na Hindi kayo famous nga. tipong nag-field trip or... Ang field trip kasi namin more of dun sa mga ibang spots. like, Yung malalayong historical places eh. ano, parang Pero example, sa Batangas. Sa din Batangas. Sa Batangas din. Pero mas often kasi sa Casa Segunda. Saan yung Casa Segunda? Kasi Segunda, malapit lang siya sa downtown Lipa. As in, ano hindi mo yun? siya- Ano siya talaga? siya. Exactly. Doon ba Parang- nakatira? Si Doon Segunda dating na- Katigba? doon dating the nakatira. first love ni Dr. Jose Rizal. kaya pala Casa. Ano, Ano bahay siya? siya? Oo, bahay siya. Medyo ancestral house. So nakapasok ka na dito? Oo. Anong i-explain mo naman yung itsura, di ba? Parang mga siya? matanda na yun, yung- di ba? Yung typical na dating bahay sa Philippines, yung kapis pa ata, yung bintana. Pero Super medyo antique. na-renovate na ba siya? Na-renovate na siya. Para siyang mix of modern and old. Pero hindi siya ganun ka-modern. Halos wala akong makitang appliance. Sa tingin ko, preserve talaga nila kung ano yung bahay dati. Pati yung mga furnitures na Oo, nakapreserve halos din. yung mga antique pa rin. Mm. Mga wooden chairs. Pero ano yan? Tipong, anong nakikita mo pa? As in, yung talagang alam mong tatak ka sa Segunda, yung ganun. Yung garden, nagandahan ako dun sa garden. Kasi bago ka makapasok, hindi mo actually mahalatang Casa Segunda na siya. Kasi may malaking gate, tapos may maliit Kala lang mo na parang sign. tipong lumang bahay lang. Akala mo parang ano lang, isa sa mga ordinary houses. Tapos pagpasok mo, una mapapansin yung garden. Kasi malaki yung space niya sa loob. Meron ba ditong parang entrance fee or wala naman? Hindi ko actually maalala, pero Kasi feeling ko bata meron. ka pa. Ah. Pwede yun, parang mag-road trip ka sa Oo. sa Kalamba, punta ka parang sa bahay ni bahay Jose ni Jose Rizal, Rizal. Ngayon tapos naman biglang punta sa ka kay first kaso love sa naman niya. Segunda, di ba? Malay mo may makita kang mga ano doon. Connections. Anyway, kilala din yung Batangas or hindi pa, yung sa mga marami silang pasalubong. So kung ikaw, ano yung unang pasalubong na maire-recommend mo sa tourists? Feeling ko first, yung kapeng barako. Kasi yun talaga yung ina-export ng Lipa City in itself. Hindi ako masyado nagko-coffee, pero pag pumunta ka dun sa market, kahit yung wet and dry market lang, Meron. mabango. Mabango. Sobrang bango. Na tipong papasok mo coffee shop, mga ganon. Sobrang bango. Alam mo yung parang kung paano siya ginagawa, hindi ko Alam familiar. ko parang niluluto sa malaking niluluto kawali. siya. Pina-fry siya, tas ang kukunin nila yung parang latik. Ano yung latik? Sorry. Term siya, Batangas term siya, yung mga nagsesettle sa ilalim. Parang yung ang tawag doon sa Tagalog. hindi ko ma. Siya yung mga kapag nag-boil ka or niluto mo sa oil, siya yung natitira sa Natitira. ilalim. So bukod sa kapeng barako, ano pang maire-recommenda mong pasalubong? Famous din ng Lipa sa panucha. Ano yung panucha? It's nuts siya na may something sweet na inalo. Circular shape. So, para siyang mini pizza shape. Pero, Puro mani. parang yung Puro mani. Parang yung brittle. Ay, para siyang peanut brittle. parang peanut brittle. Sa Batangas pala yun. Doon Akala siya ko nag-originate, alam ko. Okay. Sinabibili ko siya sa Tagaytay. Oo, ako din. Sa Baguio ata. Yung mga ganun. Anyway, coolest city naman daw siya. Baka sa mga malalamig na cities yung ano. Anyway, pag-usapan naman natin yung pagkain. So, ano naman? Kung kunyari may pupunta yung turista,
anong pagkain or isang restaurant dapat unang pumunta yung mga turista? Kahit sa ang Lomi na Lomi. restaurant, yun talaga, kung ang iba may bulalo, may pansit, sa Lipa Lomi talaga. Pagbaba mo ng bus, actually, sa may bandang left side, nandun na, may mabibilang ka na ng Lomi. Masarap. Masarap siya. Ano kinaibahan niya dito sa Lomi sa Manila? Manila. Ganun. Feeling ko, hindi ko kasi siya ma-compare talaga, pero yung lasa iba. Paano iba? Ano siya, May ibang ingredient na ganun. hindi ko alam kung paano nila ginagawa siya sa Ibang Lipa way ba eh. ng pagluluto? Pero marami siyang sahog. Mas Tas marami kesa dito super sa Manila. sticky. Malapot. Parang ganun. Yung ano niya, tas ang lalaki ng servings. Parang minsan kailangan mo pa mag-share. Pero magkano naman? Last time na bumili ako, mga 60, pero super laki na Laki. nun. Ang tipong mauulam Good mo na. for ilang tao, siguro yung 60 pesos. Kung hindi ka naman masyadong malakas kumain, kayan dalawa. Regular pa lang siya. Okay. Yung hindi. Parang naisip ko lang yung, yung parang Britain, ano nga yung pangalan Yung ulit? nun? panucha. Panucha. Magkano naman yung isang parang pizza sheet nun? Yung pinakamaliit nun, less than 15 pesos. Mura Talaga? lang siya. Mura lang. Sobrang mura lang siya sa Lipa. Pero gano'ng kalaki kaya yung pinakamaliit niya? Yung pinakamaliit niya, parang platito lang. Pero okay na Mura yun, na no? din. Kung Mura na less siya. than 15. Yung pinakamalaking size naman. Pinakamalaki, between 20 and 30 ata. Para siyang regular pizza ng Pizza Talaga? Hut, Greenwich. Sobrang sulit, no? Oo, tama. Galing. Anyway, yun nga. Ano namang, kung kunyaring mag-tour kami ng isang araw, parang day trip, ganun. Ano yung unang lugar na marirecommend mo na una namin puntahan? Kung more of historical person kayo, unahin niyo yung churches. Kasi talagang makikita nyo doon yung mga nag-architecture, mga nag-engineering, ma-appreciate mo talaga yung ganda. Tapos, yung susunod, siguro, kung okay lang sa inyo magpagabi, night market. Sobrang Saan may lively. night market din sa Batangas? Sobrang lively ng night market sa Lipa. I-explain mo naman, ano na makikita namin dito sa night market? Almost everything. May damit, may pagkain. Parang Ano ba siya? Parang dun sa Baguio setup na nakalatag lang yung mga paano ba siya? Bigla na lang nag-a-appear yung stalls mga 5:30 or 6 in the evening. Meron ba siyang sinasarang street para lang dun sa... May times na may streets na sinasara. Pero minsan, hindi na rin nasasara kasi sinara na rin siya ng mga tao. So ano ba to, may certain location lang? Sa ano siya, downtown. Dun sa Downtown. Palengke. Around Palengke. pero hindi sa mismong palengke. Hindi siya sa loob. So, tuwing kailan to ginaganap? Every night. Every night? Every night. Talaga? Kasi iba parang kunyari, parang once a month lang, ganun. Oo. Di ba? Every night siya. Tapos nandun na halos lahat. Super affordable ng prices. Mga magkano? Kunyari, bibili akong damit, ganyan. Damit, siguro minsan less than 100, 100. Pero okay naman yung quality. Okay yung quality niya. Mga anong oras ulit siya nagbubukas at nagsasara, yung night market? Ang alam ko nag-open siya mga 5:30 or 6 in the evening. Not sure yung closing time, pero I'm assuming mga midnight. Pero maraming turista na pumupunta dito. Marami. Talaga? Magugulat ka na lang doon, may mga tourists na talagang ganda-ganda ng bihis, pero na night market Night lang. market lang pala. So, ano yun? Wala naman yung fee, di ba? Wala, Pupunta wala. ka lang doon. Wala. Parang palengke lang talaga siya. Para ka lang Okay nagpunta pala sa siya. stalls ng Green Hills. Oo. Parang Pero ganun sa lang. Parang lang nagtiyangge ka. Oo. So, ikaw ba nakapunta ka na sa night market? Madalas. Ano mga madalas mong binibili or ano? Kadalasan kasi clothes. Clothes, Or kasi mura. yung nagtitinda kasi sila ng masarap na Graham cake. Magkano naman yung Graham cake? Alam niyo yung microwavable na rectangle? Mga ano lang siya, 60? 60? Pero malaki na yun. Malaki na siya. So, ano pa mga pagkain na mabibili dito sa night market? Normally yung mga madali lang panutsa, mga kainin. ganun. Ang panutsa kasi, more of sa bus stop, talagang binibigay siya sa tourists, sa mga commuting from Lipa to Manila or kung saan mang province. Okay. So, kunyari, tourist kami, magda-day trip kami. Magkano yung budget na kailangan namin? Kunyari,
pupunta kami sa Rome of the Philippines. Parang yung Wow. church, sa churches, tas kakain kami, tas magda-night market kami. So, sa tingin mo, ano yung budget na kailangan for that? Medyo mahirap kasi sabihin. Kung road trip lang, tsaka hindi nyo try yung foods, tsaka mamimili. Kasi na siguro ang mga 300. 300 pesos. 300, marami ka Kasama na na yung mapupuntahan. pamasahe. Kasama na din yung Mapupuntahan, pamasahe. wala ka Totoo namang ba yun? bibili mga souvenirs. May mabibili ka, Mabibili ka. pero konti lang. Okay. Kung gusto mo talagang mag-shopping, carry mga 500, 600. Oo. Ano naman, anong tawag doon? Kung overnight, Overnight, not so sure about the prices kasi nung mga marami namang pwedeng mga tirahan pagsayan. doon, hotels, Hotels, motels, Marami. meron, inns. inns. Pero not so sure about the prices. Okay. Alam ko lang, cheaper siya than the Manila rate. Mm. Ah, Okay, so, ayan po. Thank you. Mamaya, mas lalo pa natin kikilalanin yung Lipa, Batangas. So, stay tuned po for our Concerned Citizen Attack. Huwag niyo rin pong kalimutan na answeran ang aming question of the week at mag-send ng text message sa 0927-220-8332. I-promote din niyo po kami by leaving messages sa aming Facebook. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. at i-tweet nyo kami sa @lakwachika.dzup. Bisitahin nyo rin po ang aming website na dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali Kasali ka ka. sa Lakwa Chika, Ka-chicks ka ka pa. Yes, thank you. Ay, thank you. Welcome back pala. Sorry. Ako po si classmate Ali. At ako si classmate Abby. At kasama po natin si classmate Carmela. Ayan. So, kanina po ay pinag-usapan natin yung tourist part. So, ngayon naman, more on tao at sa culture tayo. Okay. So, classmate Carmela, gano'n naman karami yung tao sa Lipa? Since, di ba, napag-usapan natin maraming mga tourist spots, historical sites na pwedeng puntahan. Gano'ng karami? Alin ba dito yung mga dinadagsa ng mga tao? By alam ko, 2013, mga 300 plus thousand na ang tao sa Lipa. Ang locals? Locals. Locals ni- ang Locals pa lang siya. As in, yun yung population ng Lipa. Based sa census, alam ko mga 300,000 na siya. Talaga. Madami Madami na na rin yun. yun, eh, Oo. no? So, ano naman yung, di ba, yung tourist naman, tingin mo mga ilan yung dumadating? Madami estimate lang, eh. ganun. Siguro, per day, mga maximum 1,000. 1,000? Wow. Max. Kahit hindi summer, ganun? Feeling ko, less siguro pag hindi summer. Pero pag summer talagang marami. So, di ba, yung Batangas, Mm-mm, puro tourist spot. beaches, di ba? oo. Well, beach. So, yung Lipa, di ba? Bakit mo masasabi na dito ka pumunta, hindi sa beach, parang ganun? Bakit? Siguro Paano kasi masasabi maraming mga, kung sikat, ang sikat kasi talaga for beaches in Batangas, Laia, Laia. Tanawan. Malayo ba siya sa Lipa? Medyo malayo siya pag kinommute, pero malapit lang siya by car. May car. Sa Lipa kasi, ang makita mo resorts, yung talagang for outings, class outings, mga sem-enders. Yung, anong klaseng resorts? Basta swimming pool lang, ganun. Minsan swimming pool, minsan May mga- may wave Mga pool. man-made na Man-made. resorts na. Merong isa though, I think talagang beach siya. Sa Beach Lipa. part sa Lipa. Mm. Pero may swimming pool din na ano, Meron sa din. resort din. Okay. So, ito naman, ano ang dapat tandaan ng mga turista bago sila makisalamuha sa mga, Sa mga lokal? locals. Wala naman actually. Wala. Ano ba yung parang namumukod tanging trait ng mga Batanggenyo. Batanggenyo. Lipenyo Oo. in Sa specific. ang mga Batanggenyo kasi na maraming na-intimidate. Bakit? Pagkakamalang matapang kasi may punto. Sa ano? Tama. May nade-develop kasing punto, tsaka minsan kung magsalita, para talagang galit. Sige nga, sample nga. Tagal Magsabi ko ka na lang. siyang hindi nagagawa eh. Talaga? Pero ano kaga, nagpatak na yung cellphone ko, pakipulot. Mga ganong ano. Pero di ba iba yung language nyo? Sa may ano? terms na iba. Pero- Like, dito sa Manila, ang banas is
nakakainis. Mainit. Mainit, parang ganun. May iba ang banas nakakainis. Tama. Yun yung ilan sa mga terms. Pero pag Tagalog kayo, talagang may punto sila, no? Halata mo. Pag lumaki ka doon, so nagstay ka doon na while, madedevelop mo siya eh. Ikaw, na-develop mo ba siya? Na-develop ko siya nung bata ako. Pero hindi mo na dinala nung pagkaano mo. Nung first year, First sem. medyo ano pa siya, nagtataka Nandun pa. pa. Oo, Nandun nandun pa. pa. Baka naano ka ng mga classmates. Na-influensyahan ka lang ng... Siguro na-influence lang ako dito. kaya na- Pero kasi madalas din ako nakikisalamuha sa different kinds of people way back lipa. Okay. Minsan talaga hindi nila naiintindihan. Pag Talaga? unconsciously nag-ano yung Sa lipa? terms. Pag nasa lipa, halimbawa kami classmates high school nag-uusap, nalaglag yung phone, uy, nagpatak yung phone, pakipulot. So, medyo okay, anong sinabi nila? Yun yung mga ibang hindi talaga doon. Hindi nila naiintindihan yung yung nagpatak? Or... Minsan, may mga iba hindi iba kasi. intindihan na terms. Ibig sabihin, napaka-diverse din ng Oo, tao kahit Lipa. kahit sa Batangas, ay sa Lipa, iba-iba yung parang ginagamit yung punto, ganyan. Iba-iba rin. Siguro kasi city na siya eh. So, medyo... Modernized na rin Oo. kasi. Oo. So, hindi na siya ganun Hindi na siya puro ka-prominent. Ayan, so... Paano naman napapanitili yung kalinisan ng syudad? Actually, medyo problem kasi siya ngayon. Ah. May mga, I think weekly or twice a week na dumarating na trucks from different barangays. Tapos nagko-collect sila ng trash. Yun lang, hindi namin alam kung saan inaano yung landfill na pinaglalagyan. May serious problem kasi talaga ng recycling sa Lipa. Anong problem yan? Na nalilitter, ang daming litters dun sa ilang drainage systems sa downtown. Sobrang dami na rin sigurong tao. So, minsan, medyo baha, nagkaklog. So, mabilis din bahain ang Lipa kapag bumabag. Hindi naman. Hindi siya ganun kabilis. Hindi Pero- katulad ng Manila, pero dati hindi talaga nagbabaha Hindi sa na Lipa. Ngayon lang. Nakaano ba siya? Elevate? Siya yung third highest. Kaya siya Okay, naging siya coolest. 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 Ah, may Kasi answer mataas na ako yung ano doon. niya. Ang first is Baguio, diba? Then Oo, Tagaytay. Tapos Ang yung third Lipa. is Lipa. Okay. Kasi yung sa mountain, gano'n? Parang siya talaga. more of hill siya eh. Pero siya yung sa elevation in terms of ano. Ang pinaka-peak kasi niya is Fernando Air Base. So, doon pababa, talagang malamig. Buong Lipa, halos buong Lipa, super lamig. Kapag Talaga? mga bare months, As in yung tipong Baguio style. hindi naman, Hindi naman. Baguio style, pero para kang Sobrang aircon. windy, gano'n. Talaga? Para kang aircon talaga? 24/7. Never pa kasi ako nakapunta sa Lipa eh. Try nyo kapag Tatry mga ko. bare months, kaya lang dala kayo ng makapal na Sa jacket. jacket. Talagang makapal. Mm-mm. Kasi diba sa Tagaytay ngayon, minsan hindi na talaga Oh, malamig actually, eh. pag pumunta ako doon, Ako parang din. naka-shorts tipo na lang. naka-sleeveless na Oo, lang, ganun. sleeveless, ganun. Depende rin siguro sa panahon. Pero ngayon, Hindi masyado, pero Hindi. mas malamig siya kaysa Dati. Manila. Okay. So, Parang Uminit na rin sense, siya diba? eh. Ay, so paano naman naapektuhan ang Lipa, Batangas ng Cocolisap outbreak? So ito po, mga ka-chicks, yung parang pest na kumakain ng dahon, bunga, at iba pang parte ng buko, ay coconut tree, hanggang sa trunk na lang yung matira. So, alam mo, may idea ka ba dito? Sa Alam ko ang Cocolisap? Cocolisap nag-start talaga siya Lipa. Ah. I'm not sure kung kailan or paano, pero alam ko, dun siya nag-start. Medyo na problema yung mga coconut farmers. So, marami din coconut plantation sa Lipa, Marami. Kasi yung farmer school ko, dati siyang coconut plantation. Pag dumaan ka ng tollway, ang dami talaga. Makita mo both sides. Puro coconuts. Puro coconuts. Puro coconuts. Talaga. Ano naman, may naging epekto ba to sa kalusugan ng tao? Or Wala naman so far. Wala siyang... Wala nababalita. Walang nababalita. Hindi kasi ganun ka-prominent talaga yung pag-export ng coconuts rather than kape. Mas priority kasi ang kape sa Lipa. Pero mas marami kayong coconut products? Or hindi? Hindi rin? Hindi ko sure kung maraming coconut products eh. Pero common kasi buko pie, buko juice, sa buko amin din. shake. Anyway, ayun. So, kung ikaw naman, personally, anong hakbang na magagawa mo sa tingin mo? Para Siguro, Ayan.
double check na lang siguro ng farmers, coconut farmers, kung paano nila ma-prevent na kumalat pa. Yung ma-contain muna nila, kahit lipa na lang muna. Tapos saka sila Sa gumawa ibang ng Batangas. Yung ibang Batangas ba affected din? Affected ba? Alam ko nationwide na siya eh. Talaga? Kukulisap. Oo. Nakaabot na siya, di ba, ng ibang alam ko, coconut umabot siyang plantation. hanggang Quezon. Oo, Yeah. Umabot yun ang alam siya ko. hanggang Quezon. May part kasi ng lipa, nakadikit lang ang Quezon. So mabilis siya nag-spread. Mm. Pero, ayan. So, kamusta naman yung klima sa Lipa, Batangas? Ngayon, uminit na siya eh. Hindi na siya tulad Siyempre, ng mga global warming. panahon eh. Oo. Ramdam mo yung effect ng global warming kasi ang laki ng difference. Dati kapag umuulan, talagang makapal na jacket, hood. Ngayon, cardigan na lang kami, manipis na jacket, light sweater. Minsan wala pa. Pero yun, kailan yung pinakamalamig? Sa Burr months? Peak niya is December to February. Malamig, though hindi maulan? Or Oo, dun siya talagang malakas yung hangin. hangin lang talaga siya? Pag lumabas ka ng gabi, madaling araw, talagang chattering teeth kapag walang Talaga? Oo. Ganun siya kalamig. Pero pag yung mga summer, Summer, hindi siya sobrang init. mainit, pero hindi rin kasing init ng Manila. Compared dati, sobrang init na siya para sa amin. Pero Ngayon, kaya pa. tumindi. Yung ganun. Kaya pa. So, ano naman, bilang lumaki ka dito, ano yung mga problemang nakikita mo naman sa Lipa? And ano yung mga posibleng hakbang na pwede mong gawin para ma-answer yung mga Maresolbahan yung Oo, mga, yung mga to. problems na to. Number one problem ngayon is traffic. Bakit? Ever since graduate ako, tumindi yung traffic. Talaga? Dahil siguro start Sa, all way. sa highway? National Highway ng Highway. Lipa. Dahil ba to mas dumami yung mga... Feeling ko dumami yung mga sasakyan ng mga taga-Lipa eh. Dumami rin naman siguro yung dapat population. isnahan? Kasi ang dating traffic lang talaga sa Lipa, downtown, Palengke, uptown, tapos Lasal, then Star Tollway. Kaya lang ngayon parang dumoble. Yung Talaga? dating 30 minutes ko, mga mag 1 1 hour, hour na. Gano'n pala kalayo yung downtown sa highway? Parang matagal ba yun? Dadaanan Biyahe? siya. Dadaanan siya. Kung walang traffic, mga 15 to 20 minutes lang siya mula sa amin. Mula dun sa highway from Manila, from Tollway. Mga 15 to 20 minutes lang siya. Okay, so ano naman sa tingin mo yung higit na mapagmamalaki ng Lipa, Batangas sa kabila ng mga problems na na-encounter niya yan? Siguro yung mapagmamalaki, bukod dun sa coffee industry, yung sobrang welcoming ng mga tao. Paano Doon ka lang makakita na kahit strangers, na basta friend ng family member, papapasukin mo, na-embody talaga doon yung Filipino spirit ng hospitality. Ano naman yung pag mga piyesta, ganyan. May mga piyesta ba kayo sa inyo? Marami. Anong mga piyesta yung napuntahan mo na or nasaksihan mo na? Fiesta Santo Niño, sa fiesta ng Lipa itself. Tapos Kailan to? Mga February. February. Anong ginagawa nyo dito? May Yun procession, lang, kapag ganyan? wala siyang procession, Wala. I think, unless dun sa may palibot ng churches, Paano siya sineselebrate? babasain ka. Sinsanua, tama. Parang yun yung, San Juan. yun Parang yung, sa San Juan. ang tawag sa kanya is buling-buling. Buling. Ano yung tawag doon sa San Juan nga? Basa. Basa. Yun lang din alam ko. Kasi Basaan. alam ko may tawag din siya, pero alam ko Basaan Oo. Festival. Alam ko, kahit saang lugar na may San Juan. Oo. Ay, talaga, San Oo, Juan. ang alam ko. Kasi kahit sa kaya Cavite, may San Juan. Batangas. Tama ba? Siguro, pati ba San Juan, Batangas? Kasi alam ko, Hindi June ko yun, sure June ang siya, San Juan, ang Batangas Basaan. eh. Pero feeling ko meron din. Bakit, Oo. ba't Basaan yung parang naging theme nung Oo, ng buling. Siguro kasi di ba yung Catholics portray Santo Niño as baby Jesus? Siguro yung baptism. Hindi ko sure yung history niya talaga, pero kinalakihan ko na lang yung dadala ka extra shirt, tapos naka-plastic yung mga... kahit may pasok? Or wala nang pasok kapag gano'n? May respect naman sila kapag may pasok. Naka-uniform, tapos okay, binasa oo. ka eh. Pero normally kasi Saturday, Sunday siya eh. Sunday siya okay. normally. Hindi sila nang babasa ng mga buntis, yung mga bata. Oo. Pero yung mga talagang papasok sila ng jeep, tapos Ah, babasain talaga? ka. Oo.
all in good fun naman. Kasi yung sa basaan nun, tanda ko kasi nasa car kami. So parang for a subject kasi to, parang kailangan namin mag-picture. Tapos ayun, sobrang takot na takot ako kasi syempre babasa. Tapos syempre naka-camera pa ako yung mga ganyan. Kasi lahat talaga binabasa nila. So, Actually, kasi yung mama ko, nagkwento siya, sa San Juan naman to, sa Metro Manila. Na-experience niya, napapasok siya ng office at nakasakay na daw siya ng jeep, tapos binasa sila. nakasakay siya ng Sa jeep. jeep? O, kahit nakabisa siya pang office, uwi na siya ng Talaga? bahay at hindi na siya pumasok. Dahil lang nabasa siya. Oo. Ikaw naman, anong experiences mo, classmate Carmela? May Sun- nabasa ka na ba? Sundays kasi normally So, Hindi papunta ka kami lumalabas ng church. bahay. Pupunta Medyo, church. medyo corporate attire pa kasi first Sunday, o ganyan, second Sunday. Bigla na lang sila mambabasa. Kaya experience mo na din. gagawin kong human shield yung mga kapatid kong maliit. Para hindi sila, ganun, maraming nanggaganon. Hindi sila Okay nababasa naman sa pag may mga bata, pag nababasa sila, di Baka ba? masaya pa sila. Oo nga. Sila nga madalas yung mga nambabasa eh. Gano'n. Mga youth, out of school youth, mga bata. Sila madalas. Ano yung mga gamit nyo? The water gun? Or mga Oo, balde? Mga Mga balde, Mga balde balde. Tapos magkukuha na lang sila from the faucet. Bubuhos na lang. Yung may yung hose, water Oo. hose. Ay, hindi Sa- hindi naman sila nag-try ng hose. Kasi syempre kailangan pa ng Medyo supply malakas. na malayo. Well, kasi sa San Juan din ata yung basaan. May talaga, kasi may fire truck talaga. Tapos nababasa sila. Wow. Hindi Kaya sobrang hindi naman nakakatuwa. ganun masyado sa Hindi lipa. naman. Hindi naman. Mas medyo Tame down. Tame down. Okay, so thank you for that. So anyway, mamaya po ay maglalakbayan po tayo maya-maya. Pero stay tuned po sa aming question of the week. Sagutan po namin yan sa aming Facebook page. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. Tweet nyo rin kami sa aming Twitter, at lakwachika.dzup. At bisitahin ang aming website sa dzup.org. Mga ka-chicks, ito po si classmate Abby para sa ating lakbayan. Magandang umaga mga ka-chicks, mga classmate. Oras na naman para sa segment na magbibigay extra sa inyong umaga. Ako po si classmate Abby at ito po ang Lakbayan. Noong nakaraang linggo'y nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-city hopping sa Europe. Paris, Rome, Prague, Buongiorno, Oha. Pero syempre, di na natin kailang lumayo sa pinakanatatanging lugar. Kaya tara na't sumama sa paglalakbay natin sa Lipa, Batangas. Ang Lipa ay siguradong nasa bakit Nang marami. ng marami dahil sa kasikatan ng lugar na ito. Maraming mga Universidad, simbahan, beaches at kumpanyang makikita rito. Kaya sobrang worth it ng isa't kalahating paglalakbay galing QC to Batangas at pwede pa kayong dumaan sa Taal Lake. Speaking of Taal Lake, naku, alam niyo ba mga classmate, ang Lipa, Batangas ay isang dinarayong bakasyunan dahil sa dami ng mga beaches at resort dito. Pati na rin sa proximity o lapit nito sa Metro Manila. Kaya sa mga ka-chicks nating may planong mag-out of town o kaya sa mga org na gusto medyo kakaibang outing, go na ito. Maliban pa sa pagiging sikat na bakasyunan, ang Lipa, Batangas ay kilala pa rin sa kanilang kapeng barako, sa mga coconut tree at sa pagiging Little Rome of the Philippines. Kaya mga ka-chicks, kung gusto nyo mag-spiritual journey, mag-retreat o magbisita iglesia, nako, Lipa, Batangas ang dapat ninyong puntahan. Yan po ang hatid ko sa inyo ngayong linggo. Kita-kita ulit next week dito lang sa paborito nyong segment ng Lakwa Chika. Muli, ako po si classmate Ali. At ako naman si classmate Abby. At At ito ito ang ang Lakbayan. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, Ka-chicks ka pa! Yes, welcome back mga ka-chicks! Ako po si classmate Ali. At ako si classmate Abby. At kasama pa rin natin si classmate Classmate Carmela. Okay, so bago ang lahat, ipromote muna natin kay classmate Carmela yung Lipa. So, ano,
kung dapat ba siyang invite mo na yung mga mag-road listeners trip natin. pumunta dito. So, everyone na nakikinig sa DZUP 1602, punta kayo sa Lipa kung gusto nyo ng malamig na climate, mas malamig kaysa sa Manila, pero not so much as yung super lamig as Baguio. Meron kayo doon, maraming mabibilang kayo doon ng masarap na kape, panucha, iba't ibang klase ng pagkain like lomi. At saka kung gusto nyo doon mag-shopping trip na mura lang, affordable, tsaka marami na kayo mabibili, punta na kayo sa night market ng Lipa. Okay. So, muli, sabihin ulit natin kung gaano kalaki or ano yung budget na dapat dala-dala mo kung magro-road trip ka papuntang Lipa. Kung mag-road trip ka from QC to Manila, carry na 300 per 300 person. minimum. Isang day na yun. One day. Okay. So, paano ulit pumunta from Manila, from QC to Batangas? Para So, sa mga hindi nakapakinig kanina. Pababa lang kayo either at Jam Station or Farmers Cubao Station. Sakay na lang kayo ng Alps kung sa Farmers. Tapos, Lipa, bababa kayo ng Tambo Exit. Tapos from there, pili na kayo kung tricycle kayo or jeep para dun Depende. sa pupuntahan nyo. Okay, so yung mga ka-chicks, pupunta tayo sa Cubao Station, sa Alps, tama ba? Sa Alps. And then bababa sa Tambo Exit. Tapos tricycle na lang sa inyong mapipiling destinasyon. Okay, so ito naman ang ating question of the week. So may pinost po kami mga ka-chicks, pwede pa po kayo humabol. Pero ito po, ano ang pinaka-memorable na pasalubong ang binigay sa'yo, classmate Carmela? Ano bang pasalubong ang pinaka-tumatak sa Memorable. isip mo? Siguro yung pinaka-memorable, yung alae shirt na tinatawag namin. Kasi, di ba mga Batanggenyos, madalas sinasabi, alae. Alae. Kilala. So, may t-shirt brand actually sa Lipa. Na alae yung pangalan. Alae yung name. Marami kang makikita doon na Sa merch. Lipa ba to? Sorry. Sa Robinson sa Lipa. Meron Pero siyang meron branch din siya sa doon. ibang Batangas, ibang part ng Batangas. I'm not sure kung nag-expand na sila kasi talagang tubong Lipa yung mga gumawa. Mm-mm. So, hindi pa rin, nag-innovate. wala pa rin siya dito sa Manila. Wala pa ata siya sa Manila. Pero nakakita na ako ng alae shirts eh. Magkano nga ba yung prices na to? Kung ano? Kapag kasi kami umu-order, bulk order, tas custom made. Ah. Tumatanggap kasi sila ng Custom custom made. for class shirts. Mm-mm. Kami nun mga 150. Customized na siya. shirt. Customized na siya, tas bulk na siya. Pero yung mga alae shirts na nabibili sa mall, I'm not so sure, pero parang mga ganon or a little higher. Ikaw naman, classmate Abby, ano naman pasalubong pinaka-memorable na dinala sa'yo? Pag sa amin nagsasalubong regularly puro t-shirts, mga food, so ganun. Wala talagang Specific. oo. Ako din basta kahit anong pagkain. Oo, pagkain talaga tipong, yun. yung Food tipong talaga. ano talaga, tatak nung lugar Oo, na yun. tama. Kasi parang syempre, talagang naisip mo na dalhan Oo. ka, diba? Actually, pero pag kunyari pupunta sa isang lugar, meron na ako naiisip na gusto kong ipasalubong sa Talaga? akin. Like pag sa Cebu, gusto ko ng dried mangoes. Kala ko lechon. Oo. Hindi, gusto ko ng dried mangoes. Ganun. Oo, totoo yan. Sige, tingnan mo natin ang mga sagot ng ating mga classmates sa Facebook. online. So, sabi ni Charmaine Icasas, teddy bear daw. Medyo sweet. Oo. Sabi naman ni classmate Monica Marie, my most memorable pasalubong is when my dad came home from Canada and he got me 5 huge Heinz ketchup, these bottles because he knows that I don't like chocolate that much and I'd appreciate ketchup more. Ang sweet naman ng tatay niya. Oo. Inisip talaga Kesa siya. no sa limon Ketchup. chocolate. Kesa naman chocolate. Oo, tama yan. Sabi naman ni Tessa Gayanes, a bookmark daw from France. Ayan. At sabi ni classmate Lara, Totoro from the film My Neighbor Totoro. Keychain siya Oo, isang keychain na Totoro. from Japan. Okay, so sabi naman ni classmate Elise Rolion, scallops daw from Sorsogon. Ano to? From Bicol. Tapos rice puto din from Bicol. Yun. Sabi naman din ni Christian Andrada, yung stuffed kangaroo toy na binigay sa akin ng kaservice ko nung high school, galing pa siyang Australia.
Diba? Bongga Oo. naman nun. At sabi naman ni classmate Bea Devesa, limpak-limpak na chocolate just for her. Wow! Oo, ang Gusto ko sweet yan. ng nagpasalubong Ito kaya nabigay sa kanya. Talaga namang limpak-limpak. At sabi naman ni classmate Ira, noong peak daw ng 2014 na FIFA World Cup ay nagkaroon siya ng Brazil jersey from her dad. Napaka-sweet naman nun, diba? Okay. So, ayan, thank you so much guys for answering our question of the week. So, bago tayo tuluyan magpaalam sa ating mga classmates, classmate Carmela, may gusto ka bang batiin? Mga family mo sa Batangas? Hi na lang sa lahat ng nakikinig ng DZUP 1602. Wala kang, gusto mong mag-say hi to your parents? Or Hindi kasi abot eh. Ay, hindi ba Oo, abot? Hindi abot. Metro Manila lang. Laguna abot siya actually. Hindi abot sa Sa, Batangas. sa Batangas Hindi hindi. naabot. Pero kaya naman Hindi siyang mo na pakinggan sa ating website. Sa bzup.org or via UP Currents app nga, di ba? Okay, so thank you so much for listening mga ka-chicks. So wag niyo pong kalimutan na isang araw na naman ng lakwatsa at chikahan ang inyong natunghayan dito. So next week ulit mga ka-chicks. So mag-send po kayo ng messages sa aming number 0927-220-8332. O mag-leave kayo ng message sa amin sa Facebook sa Lakwa Chika sa DZUP 1602. Tweet nyo din po kami at lakwachika DZUP. At bisitahin nyo kami sa aming website na dzup.org. Susunod na po ang Talatugtugan. Ang programa nito ay hatid ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan po bukas sa Boses ng Estudyante Strip from 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Samahang bidang-bida po yan bukas ng 10 a.m. Muli ako po si classmate Ali. At ako si classmate Abby. At ito po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.